ngayoy hain sa daigdig. Handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahaay inilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana nagsisilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas, akayin mo sa iyong hapag. Lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito." May 5,000 lalaki ang naroroon. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na tigli 50. Gayon nga ang ginawa nila. Pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Palapakan po natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon, ang Poong Jesus Nazareno, na siya laging nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay napakabuti, no? Ang Diyos ay talagang nagbibigay at pag nagbigay ang Panginoon, ano ang sabi natin? Siksik, liglig, at umaapaw. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, bibigyan ka ng Nazareno. Ano ba? Naniniwala ba tayo o ano? Diba? Bibigyan tayo ng Poong Nazareno dahil wala naman talagang pinababayaan ang Poong Jesus Nazareno. Kapag humingi tayo sa Diyos, ibibigay yan. Pero dapat malinaw, ano ba ang hinihingi mo? Hindi madamot ang Diyos. Tandaan niyo yan, ha? Hindi madamot ang Diyos. Kaya nga dito sa pagdiriwang natin ng katawan at dugo ng Panginoon, biruin mo yan, di ba? Si Kristo mula sa langit, no? Dahil sa pagmamahal, bumaba
yung salita nagkatawang tao, naging laman, nakipamuhay sa atin para maibigay sa atin yung pagmamahal na hinahanap natin. Hindi pa nakontento, pinasan ng krus, pinako sa krus, namatay, nabuhay. Hindi pa rin natatapos, mayroon pa ring maibibigay. Kaya nga sa tuwing nagdiriwang tayo nitong banal na misa na tinatawag ding Thanksgiving o pasasalamat, laging nariyan ang Diyos para magbigay. Di ba lagi sinasabi, katawan ni Kristo o handang ibigay ang katawan ni Kristo. Ayan, dami sa atin nag-iinarte. Kukunin na lang, aayaw pa. Di ba parang ang turo ng mga magulang natin, di ba? Kung anong nakahain, kainin. Huwag nang paarte-arte. Huwag nang hanap ng hanap. Nandyan na, hahanap ka pa ng iba. Maraming tao hindi nakakakain. Ikaw, ang arte-arte mo. Galit ba? Di ba? Parang yung mga kapritsyo natin, di ba? No? Mga kapritsyo na lang eh. Alam ng Diyos kung anong makakabusog sa atin. Alam ng Diyos kung anong pangangailangan natin. Kaya nga, mula doon sa krus, anong anyo na ibinigay sa atin ng Diyos? Tinapay. Kasi kailangan nating kumain. Kasi itong bubusog sa atin. Kaya nga isa sa mga aral ni Kristo, di ba, sabi niya, ako ang tinapay na mula sa langit. Ako ang tinapay ng buhay. Ang kumakain sa akin, magkakaroon ng buhay. Tinan mo, yung katabi ninyo, bakit walang buhay? Kasi pag oras ng kainan, ayaw kumain. Ay naku, hindi po, hindi ako worthy, hindi ako karapat-dapat kumain. Kaya nga sinasabi na ni Kristo, kumain ka. Alam naman ni Kristo, hindi tayo worth kahit ako kaya nga lalo tigit, sabi niya, kumain ka lalo kasi yung pagkain, yung katawan niya, hindi lang bitamina ang bigay, palalakasin tayo nito para malabanan ang tukso. Katawan ni Kristo. Sige, kayo na po. Ang tawag dyan, pag-iinarte. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang kapritsosa. Sige nga. Di ba, no? Nakakainis yun, di ba, no? Pinagluto mo, tapos pag nandyan na, hahanap ng ibang ulam. Okay. Tingnan natin yung mensahe ng Ebanghelyo sa atin, yung mga pagbasa. Kasi sabi nga, sa unang pagbasa, no, nagbigay. No, narinig natin yung pagbibigay ni Melchizedek. Sa ikalawang pagbasa, narinig din natin sa sulat, no, nasabi, ito ang binibigay ko sa inyo, ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Di ba sa sulat ni San Pablo? Ngayon, sa Ebanghelyo, ito yung napakagandang aral. Kasi po, minsan, pinangungunahan tayo ng reklamo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang reklamador. Puro ka reklamo Kaya tuloy, hindi mo na-appreciate. Mayroon na, pero re-reklamo. Tinan mo, ang tingin, sabi, ang daming tao sumusunod. Imbis na matuwa, no, anong nangyari? Sabi ng mga alagad, Lord, sige na, pauwiin mo na sila. Kasi ang tingin ng mga alagad, baka burden, mabigat na responsibilidad. Kaya Lord, sige na, i-dismiss mo na sila, pauwiin mo na sila. Kasi, no, para makabili sila ng pagkain. Ano sabi ni Kristo? Kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Tingnan niyo po yung dialogue. Sabi ni Kristo, kayo ang magbibigay sa kanila ng pagkain. Ano ang bukang bibig ng mga alagad? Lord, wala tayo. Ang meron lang, sabi, wala tayo. Meron lang tayo, tinapay at isda. Akala ko ba wala? Bakit may tinapay at isda? Yan. Di ba? Reklamo kasi ng reklamo agad. Sumunod muna bago magreklamo. Kasi ang utos lang naman, kayo ang magbibigay sa kanila. Kasi lahat naman manggagaling sa Diyos. Bakit maraming nagugutom ngayon?
Kasi maraming tumataba. Tinan niyo yung katabi ninyo. Maraming nagiging madamot. Kasi natatakot na pag ibinigay ko yung akin, paano ako? Paano sa akin? Yan, lagi yung iisip natin eh. Kaya pag may nanghihingi, pag may pwede namang ibigay, ang bukang bibig natin, wala. Puro ka wala. Akala mo lang, wala. Ayaw lang. Hindi sa wala. Ayaw lang magbigay. Bakit maraming nagugutom? Kasi maraming nagiging madamot. Pag maraming nagugutom, marami din naman tumataba. No? Panay buffet, buffet 101. Pero ang dami din naman sinasayang. Di ba, no? Pag nakikita mo, kuha ng kuha, no? Yung takaw tingin, pag nandyan na, hindi naman kakainin. Huwag kang matakot. Kasi pag napapangunahan tayo ng takot, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang madamot. Sige nga. Oh, sige. Pag madamot ka, tataba ka lalo. Tignan mo. Pag sinabing, ang isip natin, kapag madamot, ito yung tao na mayroon naman, pero ayaw magbigay. Ang tawag natin dyan, madamot. Pero madamot din yung mga tao na wala nang ginawa kundi humingi lang ng humingi o umasa na lang ng umasa. Madamot ka rin. Ha? Kala mo kami lang? Kasi wala isa man sa atin dito ang pwedeng magsabi na wala akong ibibigay. Kasi pag sinabi mong wala kang ibibigay, ibig sabihin, walang binibigay ang Diyos sa iyo? Imposible yan. Imposible yan. Kaya nga, di ba? Oh, para may maibigay, kapiraso, yun, bibigay na sa inyo. Yung kapiraso yon, sapat na yan. Labis-labis pa na biyaya ang matatanggap natin. Maniwala ka lang. Huwag kang matakot magbigay. Makikita mo, hindi ka mauubusan. Habang natatakot kang magbigay, lalo kang mawawalan. Kasi hindi mo hinahayaan na ang Diyos ang kumilos sa buhay mo. Ang Diyos na kahit sariling katawan, ibibigay para tayo magkaroon. May binigay na sa inyo ang Diyos. Matuto ka lang magpasalamat, mamumultiply yan. Kung paanong si Kristo sa 2 isda, 5 tinapay, nagpasalamat sa Diyos, nagkaroon ng marami pa, sumobra pa. So sobra pa yung nasa iyo ngayon kung ipapaubaya mo sa Diyos at hindi ka matatakot. Amen?